Peacemaker ka ba? Sermon on the Mount, Devo Series 8 by Sis Aubrey Lee. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Matthew 5:29. Isa na yata sa pinaka-hindi natin maiiwasan sa mundo ay ang pagkakaroon ng conflict. Minsan nga, kahit iwasan mo, meron at merong pagkakataon na may magagalit, magtatampo, maiinggit, mang-aaway, o hindi mo makakapalagay ang loob dahil na rin sa magkakaiba tayo ng mga pinanggagalingan, kinalakihang pamilya, pinaniniwalaan, at higit sa lahat, dahil hindi tayo perpekto. Tayo raw mga Kristiyano ay tinawag upang maging mga peacemakers o mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Si God ang ultimate peacemaker dahil nireconcile niya tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya't kung tayo ay peacemaker, ipinakikita nito na tayo at mga anak ng Diyos. Pero paano ba maging peacemaker? Ang pagiging peacemaker ay active at hindi passive. Hindi ito yung tipong iiwas ka na lang para walang gulo, tatango na lang para walang away. Tayo daw ay dapat gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Ano bang mga paraan ang pwede nating gawin para sa kapayapaan? Marahil magandang tingnan natin kung ano ang greatest commandment para malaman ang sagot dito. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." Matthew 22:37-39. Una, love the Lord your God. Ang pagiging peacemaker ay nagsisimula sa sarili natin. Kung iniibig mo ang Diyos at peace ka sa Kanya, ay nagpapasakop ka sa banal na espiritu. Yung peace o pagiging mapayapa ay isa sa mga bunga ng banal na espiritu. Galatians 5:22. Yung dating magagalitin ka, masungit, madaling mairita, ay kayang baguhin ng Diyos kung tayo ay lumalakad na kasama siya. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Mapupromote mo ang kapayapaan kung ikaw mismo ay nagmamahal sa iyong kapwa. Pero paano? Una, tulungan mo ang iyong kapwa na ma-reconcile kay God by actively sharing your faith. Kung sila ay may relationship kay Lord, patuloy rin silang babaguhin at even sila ay magiging peacemakers din. Pangalawa, kung mahal mo ang neighbors mo, you are honoring others above yourself. Romans 12:10. Hindi na yung ako, lagi na lang ako na klase ng mentality. Natututo tayo to live in a way na iniisip kung ano ang kapakanan ng iba at hindi na namumuhay selfishly. Pangatlo, kasama sa pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapatawad kung sila ay nagkasala, pagtitiis sa isa't isa at pagbi-build up sa isa't isa. Colossians 3:13, Ephesians 4:2. Pang-apat, learning to speak the truth in love. Ephesians 4:15. May mga pagkakataon talaga na kailangan mong mag-rebuke at ma-correct upang hindi mapahamak ang isang tao. Do it out of love, not out of pride or not to just prove yourself right. Dapat ang motivation mo ay mapabuti ang isang tao at gawin mo ito with love and compassion. Bilang peacemakers, tayo ay gumagawa ng efforts to maintain and pursue peace. Sa totoo lang mahirap ito dahil bilang tao, madalas tayong kinakain ng apathy o kaya naman ng pride natin. Mahirap, pero posible. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Siya mismo ang magbabago sa atin upang ang bawat isa sa atin ay maging ganap na peacemakers.